Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor nating low pressure area na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. At ayon nga po sa advanced weather forecast ng European Center, mataas pa rin po ang tsansa nito na maging bagyo at posibleng pumasok yan sa ating bansa at magdudulot nga po yan ng pag-ulan at may mga malalakas na hangin dito nga sa may eastern section ng Visayas, Bicol region, even Mindanao ay posibleng maranasan yung kanyang epekto. Sa ngayon nga po, ayon sa latest update ng prediction ng European Center, bagamat mababa nga po yung landfall scenario niyan, pero lalapit nga po yung pinakasentro niyan dito sa may parte ng Visayas at ito nga po ay siguradong magdudulot ng mga pag-ulan at pagbaha at may mga malalakas na hangin. Dahil nga po posibleng umabot to hanggang severe tropical storm. Yung typhoon category po ay possible pa rin po na umabot siya sa category na ngayon. Pero dahil nga po yung pagbangga pa ng amihan, kaya medyo mababa po yung tsansa nung sa typhoon category. Sa ngayon nga po, nananatiling nakaka-apekto sa may parte ng extreme northern Luzon at northern Luzon, yung northeast monsoon o yung amihan, at yung shear line naman ay apektado pa rin nga po yung parte ng central Luzon at southern Luzon. Asahan naman natin yung easterlies ay makaka-apekto po yan sa may parte ng Mindanao, ilang bahagi ng Visayas at ng Palawan. Dumako na po tayo sa ating rain map animation kung saan makakaranas ng mga pag-ulan. Asahan naman po natin mamayang alas 10 ng gabi, may mga pag-ulan sa may parte ng Polillo Island, sa Quezon, makulimlim na kaulapan sa may Bicol region at ilang bahagi ng Visayas, may mga pag-ulan din po sa parte ng Palawan at makulimlim na kaulapan sa may Mindanao. Pagdating naman po kinabukasan ng alas 3 ng madaling araw, asahan nga po natin magkakaroon ng mga pag-ulan sa may parte ng southern Luzon. Pagdating naman po ng alas 5 ng umaga bukas, may mga posibilidad na malalakas na pag-ulan sa may parte po yan ng Catanduanes. Kaya bayang pag-iingat yung ating mga kababayan dyan dahil posible tayo makaranas dyan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pagdating naman po ng alas 8 ng umaga bukas, tuloy-tuloy po may mga pag-ulan sa parte ng Quezon, Polillo Island, sa may halos buong Bicol region. Dito nga po sa may northern portion pa ng Visayas may mga posibilidad na pag-ulan. May heavy rainfall po tayo dito sa may parte ng Bicol region, kaya iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan. Pagdating naman po ng alas 10 ng umaga, tuloy-tuloy pa rin po may mga pag-ulan sa parte ng Bicol region, Polillo Island, dito nga po sa Mindoro provinces, northern portion ng Visayas, at dito nga po sa may extreme northern Luzon at northern Luzon, may mga posibilidad na pag-ulan. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas November 13, mananatili pa rin po yan sa labas ng Philippine Area of Responsibility at patuloy na lalakas pa yung northeast monsoon. Pagpasok naman po ng November 14, almost stationary yung ating low pressure area pa rin sa labas ng bansa. Dahil nga po kung mapapansin nyo, malakas ang pagbugso ng northeast monsoon. Ito po yung shear line na magpapaulan naman po sa may parte ng Bicol region, Visayas at eastern section ng Luzon. Pagdating ng November 15, by November 15, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng pag-ulan ang Central Luzon, Bicol region at ilang bahagi ng Mindoro provinces dahil pa rin po yan sa shear line. Pagdating naman po ng November 16, sa labas pa rin po yan ng Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng November 17, ito nga po may tsansa na ito po ay mag-intensify na into tropical depression or mahinang bagyo. At kung mapapansin naman po natin, mananatiling malakas yung northeast monsoon. Kaya kung mapapansin nyo nga po, medyo hirap sa pagkuha ng puwersa itong low pressure area o mas hirap siya mag-intensify dahil nga po sa pagbugso ng northeast monsoon. Pagdating naman po ng November 18, Sabado po yan, tuluyan na nakapasok ng Philippine Area of Responsibility.
itong posibleng bagyong Kabayan. At nakapaloob pa po yan dito sa may shear line. Kung mapapansin nyo, malakas pa rin po yung northeast monsoon at habang may panibagong sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng November 19, dito nga po mapapansin natin na yung pagbugso ng amihan ay bahagyang hihina. Kaya kung mapapansin nyo nga po, magkakaroon to ng puwersa o pagkakataon na mag-intensify itong sama ng panahon na ito at makaka-apekto nga po yan. Mapapansin nyo, apektado na po niyan dito yung Visayas, northern portion ng Mindanao at ang Bicol region. Ito naman po yung isa pang panibagong bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at sa ngayon, mababa naman po ang tsansa niya na pumasok ng ating bansa. Posible lamang po yung dumaan sa ating power line. Pagdating naman po ng November 20, ito nga po ay magre-recurve bahagya dito naman sa may eastern section ng Central Luzon, pero abot po niyan yung parte pa rin ng Bicol region. Mas mapupuruhan nga po nung kanyang diametro yung parte ng Catanduanes. Pagdating naman po ng November 21, ito nga po yung magre-recurve na. Halos sabay sila magre-recurve ng isa pang bagyo na nasa labas ng bansa. At mapapansin nga po natin, meron panibagong low pressure area itong kasunod. Kung mapapansin nyo nga po, almost stable pa rin yung prediction ng European Center sa ngayon. Pero possible nga po ay bukas ay magbago muli itong ating minomonitor na senaryo kung ano nga ba yung kanyang magiging posibleng dadaanan. Dahil gaya nga po ng sinasabi natin, malayo pa nga po itong bagyo na to at at mahaba nga po yung range ng ating advanced weather forecast. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po yan. Lalo nga po kung mapapansin nga natin, yung pagbugso ng amihan, doon po didepende yung paglakas nitong posibleng si Bagyong Kabayan. Dito naman po sa mas malapitan, kung mapapansin natin, sa mas malapitan nga po, by November 18, no? By November 18, medyo ramdam na po yan dito sa eastern section ng Visayas at hanggang dito po sa may parte ng Dinagat Island. Pero pagdating naman po ng alas 8 ng umaga, dahan-dahan pa po yan mas didikit. At pagdating ng alas 2 ng hapon ng November 18, mas mararamdaman po yan dito sa northern portion ng Mindanao at halos buong Visayas ay mararamdaman itong si posibleng Bagyong Kabayan. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi ng November 18, mas malalakas na pag-ulan ang puposible nating aasahan at mararamdaman na rin po yan dito sa may parte ng Bicol region. Again, inuulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano pa nga ba yung mga posibleng senaryo nitong posibleng bagyo na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.